Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Boying Remulla, tsaka ang reaksyon ng ating presidente doon sa nangyari nga po na pagkatapos na mahuli, eto hong si Alice Goo. Diba? Yung mga, eto naalala ko lang kasi binanggit ni Boying Remulla na yung Pastillas Boys dati, nung panahon ni Duterte, ay nagpapasok dito ng mga undocumented na mga Chinese, 'di ba? Mga taga Bureau of Immigration 'yan. Ano ang ginawa ng Duterte administration? Sinampahan ng kaso, 'di ba? Binigyan pa nga ng pabuya mga 'yan, tagi 1,000 Sabi papakain daw sa kanila. Nung hindi maipakain ni Digong, miniting pa niya, kanila na lang kasi takot daw sa human rights. Ngayon, kinasuhan sa ombudsman. Ano nangyari? Pababa na siya sa zona niya, doon siya nasunog Ipinagmalaki niya yan nasugpo niya na ang Pastillas Gang diyan sa Bureau of Immigration. Ang totoo, nakuryente siya, hindi po totoo. Kasi natapos na yung suspension, yung 90-day suspension ng mga to, nakabalik na sa pwesto, at hanggang ngayon po, nandyan pa rin. Dapat tinerminate niya yan. 'Di ba? Sabi niya, iti-terminate niya pag kami na sila, naalingas-ngas. Sabi nila may pruweba sila, dapat i-terminate yan. At sa ngayon, kung ganito rin yung nakikita nila, dapat din i-terminate po yung mga yan. 'Di ba? Nung panahon ni Duterte, ang Pastillas Gang ay nagpapasok ng mga undocumented Chinese. Ngayon naman nung panahon ni PBBM, ito hong pinaghihinalaan nila Boying na Pastillas Gang yan or Pastillas Boys ang naglalabas naman po ng mga Chinese dito sa Pilipinas. 'Yon. 'Di ba? Pero again, pagka napatunayan nila yan, may malinaw silang mga ebidensya diyan. And then yung previous record ng mga ito sa Duterte administration ay dapat yan pagsisisibakin na yan, 'di ba? Ano yan, kahit sabihin pa na wala namang kaming kasong napatunayan pa. Hindi na kailangan ng kasong napatunayan. Nasangkot na kayo sa katiwalian. Mahirap pa yung proseso na yan. Terminate kayo, ito yung inyong separation pay. Ganun lang naman ang batas Pag mag-terminate ka ng empleyado, bayaran mo ng separation pay nila. Katumbas ng 1 buwang sweldo, yung 1 taon nila. Kung ilang taon na sila ron. Ganun lang. Para wala kang problema. 'Di ba? At least, nalinis mo yung ahensya. Kaysa sa ilang beses pa yan nagagawa ng kabulastugan. Yan yung sinasabi ko ng mga tao na naiiwan pagpalit ng administrasyon, pag nagpalit ng mga secretary. Yan ang mga yan. Tapos yung kanilang mga bossing, lalamunin na ng kanilang sistema. Magiging rubber stamp na nila, taga-pirma na ng kalokohan nila. Sino ngayon ang madidiin? Yung mga bossing nila. Tingnan nyo nangyari dito sa immigration chief natin kay Commissioner Norman Tansinco ng immigration. 'Di ba? Ano sabi ni Boying? Ganitong petsa pa pala, alam niya na nawala na rito si Alice Goo, pero hindi man lang sa akin sinabi. Sabi ng mga kamote, bakit kailangan sabihin kay Boying? Malapit ka na nga mamatay. Payatot ka na Kailangan pa sa sabihin. Kailangan sabihin sapagkat ang Bureau of Immigration po ay nasa ilalim ito ng Department of Justice na kung saan si Boying ang secretary ng DOJ. Di ba? Ayun sabi ko I smell something fishy. Bakit nagkaroon ng ganon? Pero mo, late niya nang pinaalam. Late na niya pinaalam kay Boying Remulla na nawala na. Bakit late? Ano yun? You're conducting your own investigation? Dapat sinabihan niyo si Remulla. Wala ba kayong tiwala kay Remulla? Na baka si Remulla yung nagpatakas? Dahil dati siyang dikit kay Duterte, ganon. 'Di ba? Mismo naman ang ating presidente, ito nga yung mensahe niya nga nung kahapon, let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. This is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Kaya lang, 'di ba? Dapat binanggit ng Pangulo, congratulations and thank you. Nag-thank you naman siya sa Indonesia. 'Di ba? Malaki hong kahihiyan kung tutuusin na ito nasabi ng ating Pangulo, pero nasa bakuran ng Pangulo ang nagpatakas. 'Di ba? Kaya nga yung ating presidente nagagalit sa kanila sa isang balitang napanood ko, may mga talagang sisibakin siya
diyan sa Bureau of Immigration. Di ba? Unahin niyo na yung hepe. Unahin niyo na yung hepe. Isipin niyo ilan yung mga nakasibat tapos wala man lang, di ba? Kasi sinasabi nila bantay sarado lahat ng mga entries and exit points ng Pilipinas. Tapos ngayon marami ho kasi tayong pwedeng magpagdaanan, marami kasi pwedeng lagusan Di ba? Ay nako. Ito, hindi lang umano sisibakin kung hindi kakasuhan din ang mga opisyal ng gobyerno na tumulong kay Alice Go na makaalis ng bansa. Ayon kay PBBM, ibubunyag din umano ng Pangulo ang mga opisyal na yan sa lalong madaling panahon. Pak! Patay kayo ngayon. Ang dami ng kinakabahan malamang dyan. Di ba? Kasi alam na ho ng Pangulo, ito pa lang sa balitang ito, alam na ho ng Pangulo kung sino-sino yung mga yan. At ibubulgar niya. Parang ano to parang dati nung kay Duterte, may matrix no? Kahit na walang kinalaman, nandoon napupunta pagkakalaban sa kalaban nila. Ngayon, eto naman po ang presidente ng Pilipinas ngayon, magbubulgar. Tama yan. Magpakita ang ating Pangulo ng totoong kamay na bakal. Di ba? Hindi pala. Pag totoong kamay na bakal, matigas yun. Di ba? Talagang pairali niya talaga. No? Yung pagiging niya Machiavellian. Ganun. Ako naniniwala naman ako na ginagawa ng Pangulo natin yan. Hindi lang yung obvious na yung may ganyan ng utang ina ninyo. Pinatakas nyo yan, papatayin ko kayo. Wala namang pinatay ni isa. Di ba? Sa ating presidente, wala naman siya rin sinabi na, ikaw lumayas ka sa pwesto. But he even asked, sige na, umalis ka na. Di ba? Isa na nga roon si Sara. yan yung natatandaan ko sinabi ni Sandro nagagalit din naman si Dad. And I saw Dad firing. Sometimes I saw Dad firing people. Pero hindi yung punto na parang ipapahiya yung tao. Yung aalis ka sa kanya with full dignity pa rin. Di ba? Yan maganda. Pero maganda ngayon, ibulgar ng Pangulo, sino-sino yung mga yan. Ako, ihintayin ko talaga yan. Okay? Kawawa naman si Boying Remulla. Siya yung mabubunto na ng sisi rito. Siya ho talaga kasi siya yung nakakataas diyan di ba? Sa immigration. Ang dami nilang problema sa BI, sa totoo lang. Napakarami. Okay lang sa akin yung mga paghihigpit nila doon sa airport. Pero sana naman masyadong yung wala namang hingian ng yearbook, yung mga ganun-ganun. Yung ano yung mga dokumento na dapat lang talaga yung normal na binibitbit para ma-identify. Yun lang dapat. Lang yan. Ngayon, diba, nabulgar sila, nakatakas, nahuli. Ang laking kahihiyan sa Bureau of Immigration natin yung pangyayari pong ito. Okay? So, iwan na natin to. Grabe, lakas na naman.